What's up mga kaasang? So ayun, no, naisipan natin gumawa ng video dahil nung mga nakaraan medyo na busy tayo, no, dahil nga ayun, nagkasunod-sunod yung mga events. Yung anak ko nagkaroon ng alam mo na buwan ng wika sa school, tapos yun nag-birthday pa nga ako, kaya medyo hindi ako nakapag-upload agad. So ngayon libre ako at makakapag-upload at yun, naisipan ko gumawa ng video. At ang topic natin ngayon o ang content natin ngayon is yung mga flower horn ko. I-update ko muna kayo doon sa mga flower horn, kung ano na yung mga nangyari doon sa mga ginawa natin na pinakita ko sa inyo na nakaraan. So papakita ko ulit sa inyo kung ano na yung mga kalagayan ng mga flower horn natin. Tapos yun nga, no, yung mga isda ko kasi dito medyo kumonti na yung ano nila, yung bilang nila dito. At magre-reset tayo ng mga strains at mga isda. So dati di ba parang tindahan nga ang ginawa natin dito, pero ngayon mag-aalaga at mapaparami ulit ako ng iba't ibang klaseng isda. At magsisimula tayo ulit sa molly, tapos siguro mag-upgrade tayo ng mga strains ng guppies. So yun yung mga plano natin. Pero ngayon itong video na to pakita ko muna sa inyo at update ko kayo doon sa mga flower natin. Alright, so yun mga kasong, no, kung maalala nyo yung ating sinusubukang i-breed, actually hindi pa natin sinusubukan, no? Pinagtabi pa lang natin sila para magkakilanlan sila. Tinitignan-tignan ko nga to kung magdo-drop tube siya, pero hindi pa nangyayari yun. Pero ngayon maganda yung ano niya, yung maganda yung kulay niya. Yung mga female flower horns kasi pag sila ay gumanda yung kulay nila tapos biglang naging dark, yun usually yung ano, yung time na malapit na sila mangitlog. So itong flower naman natin na male, ayan, medyo hindi na pantay yung cock niya, no? Hindi ko alam kung dahil sa lamig o na-stress siya dito sa kasama niya. Ngayon susubukan kong pagsamahin sila. So ang gagawin ko tatry ko ilagay ito dito, tapos i-observe natin, no? Kasi minsan pag sinubukan natin ng ganon, nagpe-pair na sila So pag nag-pair na yan, pagsasamahin ko na sila dyan, at mas mabilis kasi yung ano yung pag-breed. Pag nag-pair na sila dyan, mas mabilis na nangingitlog na yung female. So tignan natin, at gagawin na natin yun ngayon. Kuha tayo ng net. Saan ba yung ating may wagang net dito? Hindi ko natatanggalin yung divider kasi hindi ko pa sure kung magpe-pair sila, no? Pero minsan mas maganda yung tanggalin ko rin yung divider, kasi ang nangyayari dyan, ito yung teritoryo ng female, ito yung teritoryo ng male. Ngayon, once na inangat ko tong male at nilagay ko dito, sasakupin niya yung teritoryo ng female. So may tendency na itong female natin maging aggressive. Vice versa din, no? Pag ganun, sa kabila naman ng ginawa natin, yung female naman na nilagay natin dito, sasakupin niya yung teritoryo ng male. At malamang sa malamang aawahin, kasi ito talagang aggressive ang mga male. Ang female naman, mas nagiging aggressive sila pag malapit na mangitlog. So pag tinanggal natin yung yung divider, mas maganda yung gano'n, no? Kaso medyo mahirap kasi itong divider na to. Mahirap ikabit na nagbi-video ka. So ang gagawin ko na lang, i-net out na lang natin, tapos ilagay natin sa kabila. Tignan natin kung anong magiging reaction nila. Ngayon, usually pag ganito, no, pag sinubukan nyo pagsamahin yung mga flower nyo, huwag nyo iiwanan agad. Ako minsan mga 30 minutes ko sila ina-observe. Pero once na nag-away sila agad, kunyari 5 minutes pa lang, o minsan nga 5 seconds pa lang, susunggaban na yan. Pag ganun talaga, wala nang chance yun, hindi talaga mag-pair yun. Kasi pare silang agresibo Pero ito, kagaya nga nito, habang nagsasalita tayo ngayon, wala pa nakitang parang behavior nila na mag-aaway sila. Parang ngayon pa lang. At ayun, no, kumukumpas na yung female natin, yung yung buntot niya. Ganun yun Kasi pag itong mga to, nag-ikot-ikot na dyan at parang hinahampas nila ng buntot, yun na yun, magsisimula na yun hanggang sa magkagatan na yun. Pero ngayon tingnan natin. Pag mga ganyan, hindi natin kasi mahirap din i-explain kasi iba't ibang klaseng of behavior din ang meron sa flower horn. So pag nag-try kayo mag-pair o magsama ng dalawang flower horn, talaga mas maganda i-observe nyo. Tapos pag minsan susubok tumuka yan susubok yan kumagat. Pag unang beses kumagat yan at yun, maging agresibo sila parehas, mag-aaway na talaga yan. Pero minsan kasi may chance din na matakot yung isa.
So pag natakot yung isa, wala ring chance na mag-pair yun. At mabubugbog naman yun. So depende pa rin talaga, no? Pero ngayon nga tinitignan natin silang dalawa. At hindi ko pa rin masabi, no? Kahit di pa sila nag-aaway o hindi pa sila nagkakagatan, eh parang tingin ko parang okay sila ngayon. So ayun guys, nababantayan ko pa rin yan. Pero bagong lahat, pakita ko na rin tong nasa baba, no? Kasi sayang yung oras natin dyan. Titignan ko na lang ulit pag nag-away. So ito yung nasa baba natin. Ito yung NMAX. So ito yung NMAX natin na binigay sa atin ni Reborn Crossbreed. Napakaganda niya dito. Ayan, medyo medyo malumot na yung niya, yung aquarium niya kasi naarawan dito sa side na to. Medyo maliwanag na liliwanagan ng araw yan. So maganda sa natin yon, sa isda natin yung liwanag ng araw kasi mas nagiging light yung kulay ng mga plauhons. Ang problema lang yan nagiging ganyan yung tank. Pwede nyo siyang samahan ng mas malaki dapat sa kanya na janitor fish. Kasi pag mas maliit sa kanya, pwede nyo katayin yan para malinis yung mga ganto. Kaya pwede nyo rin kuskusin, no? Kung may time kayo, kuskusin nyo, linisan nyo na lang. Dahil ang pangit nga tignan talaga pag may mga lumot-lumot na ganyan. So ito na nga yung ating NMAX. Hindi ko pa to wala pa ang plano dito. Kinikip ko pa lang siya, ini-enjoy ko pa lang. Kasi bigay sa akin to ni Reborn. So sabi niya, ikaw na bahala dyan. Ngayon, kinikip ko siya para yun, content natin. Tignan natin kung mapapalaki natin na mas maganda. Tapos minsan kasi nagigipit din tayo. Syempre, hindi naman tayo lagi may pera, no? Minsan pag nagigipit ako, binibenta ko yung mga plauhon na meron ako dito. Kaya parang investment na rin talaga yung mga isda ko dito na alam mo yun, hindi ko sila binibenta agad pero once na nangailangan ako, talagang pwede silang ibenta para magkaroon ako ng alam mo yun, ng budget na kinakailangan ko. So ayan na nga yung max natin. At itong dalawa natin, hindi pa nag-aaway So i-observe ko to hanggang mamaya, hanggang matapos yung vlog natin. At tignan ko kung baka pwede na nating tanggalin yung divider. Kasi kung hindi naman sila nag-aaway at mag-pair sila ng maayos dyan, itong divider na to, kahit tanggalin ko na yan, tintayin na natin sila kung mag-spawn sila. So mas malakas yung chance na makabreed tayo pag ganun pag paired na talaga na maganda talaga na hindi na sila nag-aaway. So sa ngayon hindi pa sila nag-aaway. Lipat muna tayo sa ibang flower natin. So meron ako naiwan dito na ano tawag dito? X-Max. Dalawa na lang to guys. Ayan yung pinapalaki kong fry. Hindi ko pa to bebenta ulit kasi dalawa na lang sila. Yeah. Ang bilis naman ayaw magpa-video. So wala pa naman nakikitang pagbabago dyan. Kaya ayaw muna natin sila. Dalawa yun, nandito yung isa. Dito yung isa. So ito, iniisip ko ilipat na to sa likod. Kasi mas mabilis talaga sila lumaki pag nasa 20 gallons sila. So ililipat ko to sa 20 gallons kasama na isa kasi i-divider ko na lang. Kasi ito maliit lang parang 5 gallons lang yung laki nitong slot nito Tapos yung isang flower natin, parang wala na naman And then dito pa. Yung natin yung ano matawag dito? Kalimutan ko na kung ano strain. Yung iconic base love natin, ayan, hindi na talaga siya naka-recover. Kumakain naman siya, no? Pero hindi na siya gumanda pa ulit. At parang talaga natin na ilaw. Ayan, feeling ko talaga may may sakit na to na tawag doon, Hexa. Kasi nangitim na talaga siya Ayan, pero kumakain siya. Hindi kita Hindi kita ng ilaw. So ayan, dark na yung kulay niya talaga. Dati yung ganda niya ngayon parang nag-dark na. Hindi ko alam kung anong gagawin dito, kung lagyan ko ba ng heater or what. Siguro mas maganda gamutin ko na. Gagamutin ko siya ng mag-order na ako ng Metronidazole. Kasi hindi na stress yan Tagal lang yan dyan. Parang isang buwan na siyang ganyan na itsura. Pero may cook pa rin naman, kaso drop cook lang siya, hindi pantay na pantay, tsaka yung kulay niya dark. So tignan natin kung mapapabalik natin yung dating ganda nito kasi ang ganda talaga nito dati.
So yun guys, dito naman tayo sa likod. Ito yung binigay sa atin ni Reborn Crossbreed na Red Spartan. Grabe, ang laki na talaga nito. Parang 3 years old na to. My God. So ito yung isa sa mga binigay niya sa atin. Binigay niya sa akin to, malaki na rin. Mga ano na rin, mga 4 inches na rin. So hanggang ganyan na lang siguro ang itsura niyan. At maganda yung kulay niya. At kinip ko na lang siya dyan para hindi ko na rin binenta. Sinubukan ko to dati breed pero ngayon hindi ko pa na-try ulit kasi kulang tayo sa female. So hindi ko rin matutukan talaga. Pero hanggang ngayon nandito pa rin siya sa akin. Tapos yung update ko kayo dun sa ating sa grow challenge natin. Ito na yung sa grow challenge natin. Ayan, medyo mukhang fry pa din. Actually sa totoo lang tingin ko dito female na to. Kasi yung mga niya, yung mga kapatid niya, ang gaganda na ang lalaki na. Kasi yun nga, pag yung mga males kasi kadalasan sila yung unang lumalaki sa isang batch. Yung mga naunang lumaki, yun yung napapansin ko na nagiging males. So ito, itsura nito, kahit sabihin natin 2 inches pa lang siya, mukha na siyang female. So hindi na ako umaasa dyan, pero tinatry ko pa rin. Pinapakain ko pa rin siya ng tama. Tinitignan ko pa rin Pero tingin ko talaga dito 60% female na to. No chance na talaga ito manalo doon sa mga kalaban niya kasi yung mga kalaban niya grabe 3 inches na yung iba. Ang lalaki na, tsaka may cock na talaga ito, wala ka man lang makita. So ito yung ating Easy Fire Grow Out Challenge. Dito walang laman. Yung sinasabi ko nga kanina yung X-Max natin na dalawa, bala ko yung divider dyan para nasa 20 gallon sila. May rin kasi yan may epekto rin yung laki ng aquarium sa paglaki ng mga flower natin na fry. So mas malaki ang aquarium, parang mas mape-pressure sila ng tubig kaya mas mabilis sila lumalaki kaysa doon sa compare sa mas maliliit na aquarium. Ang tagal talaga nilang lumaki doon. Pero yun nga, hindi lang naman yun ang factor na para maging mabilis lumaki yung mga flower natin. Andiyan yung water change, yung pagkain na binibigay, kung meron ka pa mga extra vitamins, at yun nga yung tank size, mga factors yan para mas mabilis lumaki yung ating mga isdang flower. So yun, baka nga yung iba kasi nagchuchubi rin yung mga kasali rin doon sa grow challenge kaya mabilis din lumaki yun. Mga nagchuchubi pecks, tapos baka nilagyan pa nila ng mga enhancers. Ito kasi wala, pure pellet lang yan. Okay ka platinum lang, tsaka itong flower pellet natin na from Aqua Farm Organics. Yan lang gamit ko dyan. So medyo aminado naman ako, mabagal siya lumaki. Pero goods na rin yun kasi sumali lang naman talaga ako doon para sumuport sa kanila. Sa yung team ko kay dati. Iba na kasi yung pangalan nila ngayon United Flowerhorn South, basta ganun. Basta United Flowerhorn United South Flowerhorn Association, parang ganun. So yung dating team ko kasi nagbago-bago sila ng pangalan. Pero sila Reborn Crossbreed pa rin yun. Kaya ngayon, napasali ako dito kasi niyaya tayo ni Reborn. So tayo naman support lang. At kikip ko pa rin to kahit female. Try natin i-breed. So yun guys, balik tayo sa harap. Baka ginugulpin na yung female natin dun. So yun mga kasang makalipas ang 10 minutes. Wala naman ako nakikitang aggressiveness na nangyayari dito sa dalawang to. At observe ko pa rin sila pero hindi na kagaya ng kanina ng talagang tinututukan ko. At tatanggalin ko na itong ating divider para mas maluwag sila dyan. Yan, tanggalin muna natin itong divider. Tapos lagay na natin ito sa gitna. Kasi baka alam mo yun, di ba? Baka bigla sila mag-breed, di natin alam. So i-observe ko pa rin yan hanggang overnight or kahit hindi overnight. Bago maggabi, i-observe ko yan kung magkaaway ba yan, kung magkakasugat ba yan, magkakakatang ba yan. Dahil ngayon hapon pa lang naman at marami pa akong oras. So bago ako matulog mamaya, dapat hindi sila mag-aaway. Pero pag nag-aaway sila bago ako matulog, ibabalik natin tong divider. Pero ngayon, i-observe ko muna sila. Tingin ko hindi naman sila nag-aaway pa. Simula nung nilagay natin at yun nga, iniwan natin sila dito nung pumunta ako sa likod. Pero ngayon parang okay naman. Yung female natin, ang ganda ng yung ganda ng katawan parang tingin ko talaga mangingitlog. So abang-abang na lang. Tingnan natin balitaan ko kayo guys kung sakaling mag-away to o kaya
magtagal na sila na magkasama dyan. So, ayun, hanggang dito na lang muna sa video na to, no? Sana nag-enjoy kayo. Maraming salamat sa mga nanood. Fish out.